mother, na best friend ni mother, friend ni mother, friend ni best kaugali. Kaugali. That's true, kaugali. Oh yes, magkumari kaugali. Yes, kasi sa mga inaanak. Yeah. Tito June, pag-pray po natin si Mama for today. So, paunahan po natin. Sige, tayo kayo ngayon. Pagkakami natin. Sana sabay-sabay natin ang tiwala sa Diyos para sa 70 anyos kanyang karawan. Matagdagan pa naman natin 70 anyos para 114. Okay, dahil ang masalamin Diyos, makapala sa lahat. Pagkakala Diyos, kami po ay nagpapasalamat na lubos sa iyo sa mga sandaling ito, sa pagsapit ng karawan ng aming kapatid na si Nanay Sophia Panginoon. Dalag po namin naman na bagamat wala na siya na naglalabang pagsubok sa kanyang paglalakbay sa mundong ito. Subalit, pinarating mo sa kanya ang karawan na ito upang kanyang nandang Panginoon kung anong ligayaan ang kanyang pinatalo ngayon sa amin ito Panginoon. Salamat sa mga witnesses yung nandito ngayon at makasama namin na magpupuri sa iyo at nagpapasalamat dahil sa kanyang karawan na dumating sa araw na ito. Pagpalain mo Panginoon, nagagdagan pa na maraming karawan na sasapit sa kanyang buhay. At pagkagaling mo, palakasin mo Panginoon, ibalik mo kanyang kalakasan, kanyang kalusugan Panginoon. Naway ito'y maging silbi aral sa kanya na pangingatan ang kanyang kalusugan Panginoon. At paghawakan niya yung salita na kailangan Panginoon ng Diyos buhay na bumuha sa kanyang anak, kanyang ako. At hindi na lumiga pa ng ibang anuman. Pagdadainan niya, Panginoon, kung ano man ang kanyang naranasan, nakahirapan. Kundi kailangan Panginoon at ibigay niya kanyang lubos at puso ng pagtitiwala, Panginoon. Hanggang sa muli, pagkalubuan pa ng panibagong karawan. Salamat po, Diyos, sa oras nito. Pagpalain mo ang pagkalit mo ng pagkain, pagsasasunod, maging sa mga panauwi. Talagang mo namin naman na may bigay lang natin papuri sa iyo. Lahat ng yan, pinatas namin, hindi na kami papuri sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Amen. But it's also one way to thank the goodness and greatness of God sa buhay mo at sa buhay din ng mga bawat isa. So, would like to have a short message coming from our pastor. Would like to introduce our pastor from this church, Pastor Edgardo Racho. So, would like to share a short message for us, everyone. Thank you. Oo, sama ng pakiramdam nga niya. Lumala yung kanyang ano. Ay, yung wheelchair. Oh. Magandang hapon po sa akin lahat. Magandang hapon. Parang yung sinabi. Birthday mo, diba? Lagi po tayong mahinig. Kaya naman mag-ingay ka. So, ayun. Magandang hapon po sa atin. At alam niyo po, matagal na po member si Lasonia dito sa church natin sa At mahina daw yung may po. Yan, relax na. At sa biyaya ng Diyos,
ang nagsusustain po niya ng Panginoon. Nung nalaman po namin na si Tita Sonia ay dinamahan po ng cancer, at po siya nakaramdaman, lahat po ng mga members dito po sa church ay nalungkot siyempre at nagdala. Pero grabe po yung miracle na ginawa ng Panginoon na bagamat yung mayroong cancer, ang latest po ay hindi na daw po ito bahala sa kanyang katawan at may nataan po sa pagkagamot. So malaking biyaya po ito ng Panginoon, nagpapakita na dumudulog ang pinapahinga ng Panginoon yung panalangin ng kanyang mga anak sa kanyang sariling kalooban. So ngayon po yung aking prepare na exhortation, actually, hanggang sa magutom po kayo. Para pagkatapos ng preaching, kakain na lang po kayo. Okay lang po ba sa inyo? Joke lang po. Actually po yung aking na-prepare na exhortation, I think most of our members, narinig mo po rin itong sermon na ito. Ginamit ko po ito sa araw ng Community Tatata. So may mga nagdiwang din po ng karawan. Yun din po yung gagamitin ko pong exhortation for us na kukuhain natin sa salita ng Panginoon. Yun. Just to give you a quick introduction, every time po na maiimbitahan po ako sa mga ganitong invitasyon na mag-exhort, either po sa lamay or sa birthday ng isang Christian or non-believer, nare-realize ko lamang po yung dalawang bagay. Maaaring ito ay pag-alaala na ito ay maaaring maging celebration of life or pag-alaala maybe a sorrowful separation, nakakalungkot na kamatayan. Sa pag-aaralan po natin ngayon, base po sa salita ng Diyos, makikita po natin dito yung bilang isang tao na ano nga ba yung dapat na pinapursue o ninanais na gawin ng isang tao sa kanyang buhay habang siya nabubuhay ngayon. Pero we know, if you are a Christian, kung tayo ay mananampalataya, alam natin na ang buhay ay nagsisimula at nagtatapos walang iba kundi sa ating Panginoon Diyos. So, instead na sabihin ng isang tao na life begins at certain age, narinig nyo lang ba yan? Life begins at 40, life begins at 50, etc., etc. We should believe as a Christians that life begins and ends in the sovereign authority ng Panginoon. Yan po ang katotohanan ng buhay. So, sa oras na po na ito, meron po lang yung mga bibigay ng mga verses from the book of Ecclesiastes or sa Tagalog po ay mga nasa lupang tipan. At bago po natin basahin yung mga verses na ito, tayo ay manalangin sa ulit. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat sa oras na ibinigay sa amin. We thank you, Lord, again for this wonderful opportunity na makita namin na kayo po ang nagdaragdag sa buhay ng mga tao. We thank you for the strength na ibinibigay nyo sa pang-araw-araw dito sa mga. At maraming salamat, Panginoon, sa inyong faithfulness sa inyong salita na patuloy po inihimanan at inagabayan sa Diyos kapag Father, as we are praying, huwag po kami na pamanawa ng inyong salita. And of course, primarily, kayo lamang po ay taas sa aming kalagitnaan ng inyong salita. At magbigay po lang kayo halaga sa mga nakakarinig nito. Ito po aming isang pagdalangin sa mga sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So kung familiar po kayo sa sino po familiar dito sa Ecclesiastes or mga aral na Old Testament? Malabasa o Nahum. Kung familiar po kayo, tandaan po natin na si Solomon ang sumulat. Si Haring Solomon po ang sumulat ng Ecclesiastes, which is in the history of the Old Testament ng mga hari. Siya daw yung isa sa pinaka-wisest king, pinaka-matalinong hari. Nung isinusulat po ito ni Solomon, yung Book of Ecclesiastes, hindi niya po ito isinusulat kung siya ay malakas, binata pa, o ibig sabihin, malakas pa siya physically. Pero ang context, sinulat po ni Solomon ang Book of Ecclesiastes nung siya ay matanda na. Hindi niya sa old age. Ibig sabihin, dahil sa matanda na siya,
he gained everything. Ibig sabihin, marami na siyang accumulate sa kanyang buhay bilang isang hari. At marami na din siyang experiences bilang isang tao. So, naisulat niya po itong na Book of Ecclesiastes for us to understand na hindi niya itinuturo na mag-lianyo ka sa buhay ngayon. Ang tinuturo ni Solomon dito na walang saysay ang mga bagay na may achieve ng tao kung ito ay wala sa katotohanan ng Diyos. No, hindi tinuturo ni Solomon dito na ay, sige, bata ka pa, sige, maglagalag ka, gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Di ba yung mga prominente na sinasabi sa Facebook, do whatever your heart wants you to do, or gawin mo to kasi malakas ka pa, bata ka pa, okay yan. I-pursue mo lahat ng mga bagay na yan. Ang tinuturo ni Solomon dito, yung deeper understanding of what life is about. Have you ever asked yourself what life is about? Ano nga ba ang buhay? Bakit nga ba ako nandito? At saan ako paparoon kung ako ay kuhain na ng Panginoon? Si Solomon, nakita niya yung mga ganong bagay. At naunawaan niya that apart from God, tandaan niyo po ito, that apart from God, you may gain everything, but without knowing God and joyfully following God, it will fall to vanities ng saysay ng buhay. At kaya po sa course nito, magbibigay lamang po ako ng tatlong bagay at isang conclusion. Paano ba natin masasabi kung paano nagsisimula ang buhay? Life begins in what? Sa age ba? Life begins in your all achievements in life. Life begins if you are preserving your beauty or ano man ang meron ka physically. Doon ba ako ibig sabihin ng buhay? Pero I believe, si Solomon, nagbigay siya ng tatlong bagay na maunawaan natin. Una, sabi niya sa mga ngaral, sa Ecclesiastes, that life begins in understanding of vanity of temporal things. Sabihin, sabi niya si Solomon dito sa kanyang sulat, na para maunawaan mo ang buhay, upang maunawaan mo kung paano nagsisimula ang buhay, ay dapat mo maunawaan na ang mga bagay na meron ka ngayon ay vanity. Ay hindi permanente, hindi magtatagal. Baka sabihin mo, Pastor, baka gumagawa ka lang dyan, Pastor, sa sinasabi mo. Baka hindi totoo yan. Let me give you the verse. Sa Ecclesiastes chapter 1, actually, verse 1 to 11. Pag binasa niyo yan, magugulat kayo sa kung paano nagsasalita si Solomon dito. Let me give you one of the example. Yan yung sinabi dito. Sa verse 8, ang lahat ng bagay ay nakakabagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon sa verse 9 ay nangyari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundo ito. Kaya din yung sinabi ng Solomon sa verse 10 and 11, halika kayo, ito'y bago. Ngunit, naganap na yun. Noong di pa tayo tao. At nakita niyo, kasi sabi ni Solomon, lahat ng sinasabi ng mga tao ngayon na may bago silang findings, itong nakita namin sa buhay, hindi siya bago. Kaya kung mahalaga mga kapatid, naalala niyo po yung term or isang quotation from mahilig po ay magbasa ng buong sabi, history repeats itself. Ibig sabihin may mga bagay sa kasaysayan na nauulit na. Kaya po ang sabi ni Solomon dito sa verse 11, tingnan. Hindi na maaalala ang mga nauna at ang nangyari ngayon ay malilimutan din sa inyong. Pinapakita dito ni Solomon na ito yung mga bagay. Akala nyo, bago yan. Hindi na siya new. Sa kasaysayan natin yun, yung nakikita nyo ng mga bagay, hindi na siya bago. Naulit na yan. It means to say that Solomon is just saying, akala nyo bago. Akala nyo nakaka-excite. But it was already happening in history. Right? And ano pa
basahin po yung Ecclesiastes chapter 5, verses 13 to 17. Pero yung sinabi dito ni Solomon. Sabi niya, ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakikita ko sa mundo ito. Ang tao ay natiimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paano tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadala anuman sa ating pinagpaguran. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo dumating, gayon din ang ayos ng ating pagdalis. Nagpapakapagod tayo, ngunit wala rin napapala. Bukod dito, sabi Solomon, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, pinagpis, galit at karamdaman. That's the reality of life. Diba? In whatever status that you have right now, rich, poor, educated, not educated, Solomon is telling the truth. Naghihirap ka pa rin, meron ka pa rin dinaramdam na pagkabalisa, may hinagpis ka pa rin, may galit, may karamdaman. Nakita niyo po ba yun? So, sinasabi ni Solomon dito, yung mga pinagmamalaki ng mga tao, akala nila, kalakasan nila, kagalingan nila, it will come to nothing. Magiging walang saysay. Right? Kaya si Solomon, in his old age, he understood na ang buhay ay dapat maunawaan natin na itong mga bagay na ito ay hindi panghabang buhay. Our life, your life, our riches, education, power, faith, and everything ay hindi panghabang buhay. And that's, I believe, you will understand what life is all about if you understood na oo nga pala ang lahat ng mga bagay na nakikita mo. Kahit yung mga bagay na hindi mo pa nakakaroon sa age mo na ito, ay wala palang sense sa iyo kung wala ang Panginoon ng Diyos. Kung wala ang Panginoon ng Diyos. So yan po yung makikita natin doon. So sinasabi ni Solomon, pangalawa, makikita natin, life begins in being grateful of the temporal things. Ibig sabihin, mauunawaan mo ang ibig sabihin ng buhay kung ikaw bilang isang tao ay ikaw ay nagagalan sa mga bagay na mayroon ka ngayon. Whatever temporal things that you have. I would like to argue, mga kapatid, God created everything beautiful, right? Ibig sabihin, God is not against sa mga material things. Gusto ko pong bigyan kayo ng paalala. Hindi kontra ang Diyos sa mga material. Ang nagiging kontra ang Diyos kapag ginagawa mo ng Diyos yung mga nilikha niya kaysa sa Kanya. That's the problem. And that's the problem of what? Of sin. Yan ang problema ng kasalanan. Yan ang problema ng mga tao. They are worshiping materialism. They are worshiping these things over God. Na kapag wala na itong mga bagay na ito, hindi na kompleto ang kanilang buhay. And you know what? Ang sabi ni Solomon dito, we have to appreciate these things, but we have to understand, huwag mong sasambahin. Huwag mong i-worship. Huwag mong ibibigyan ng highest priority sa iyong buhay. Hindi mo ba nakakalungkot? Lagi ko po itong binibigyan ng example sa aking church, dito sa aking church, na ang taong masipag magtrabaho na walang pahinga, kapag pinupost niya sa Facebook, tingnan niyo yung mga sasabihin na comment dyan, napakasipag mo, hindi nagpapahinga, yung 24/7 nagtatrabaho, napakagaling mo, napakasipag mo, talagang, humarap ina ka, humarap tatay ka kasi hindi ka nagpapahinga. I would like to tell you, that's wrong. When God created the universe, He rested. Nagpahinga siya. Hindi ibig sabihin na napagod ang Panginoon, napagod ang Diyos. Ibig sabihin, pinapakita niya on how He created the universe, there is a time for rest. Diba? Hindi mo masama ang trabaho.
take time na pagtawagan ang iyong buhay. Kaya po si Solomon, ang sabi niya, dapat tayo ay magpasalamat sa mga bagay na liit na mayroon ka ngayon. Be grateful on the temporal things that you have. Gusto ko pong magbibigyan ng liwanag sa inyo na hindi masama magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na nakapunta natin. Hindi po kinjo yung Diyos. Okay? Kaya na niya rinate ang universe para ma-discover natin yung mga bagay na hindi natin na-discover. Because that's God is. Hindi siya kinjo eh. Hindi siya yung walang emosyon, yung parang wala siyang pakialam, hindi niya yung mundo. Look at this very words of King Solomon. Ecclesiastes chapter 5 again, verse 18 to 20. Hindi ko yung sinabi ko. Ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Ayan. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundo ito. Sa maikling panahon ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman, tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Ito nyo? Sa gayon, hindi siya matulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Look at what Solomon said. Hindi niya sinabi na ang magiging mayaman ay masama. Ang masama, kung paano mo ginawa yung yaman. Tama? Ang masama, kung paano mo ginawa yung paraan para maging mayaman ka. Nang alimusta ka ba ng tao? Sumali ka ba sa blood control? Diba? May ambag ka ba sa blood control kaya yumaman ka? And that's wrong. Pero ang sinasabi dito ni Solomon, hindi masama ang yumaman kasi niluloob yan ng Diyos sa isang tao. Ikaw ay yumaman. Kaya sabi dito sa verse, kalooban ng Diyos na ikaw ay yumaman. At yung mga pinagpaguran mo ay pwede mo ma-enjoy. Right? Pero we have to understand again mga kapatid, kaya lang naman nagiging kasalanan yung pag-enjoy sa bagay na pinagpaguran nyo. Alam niyo yung magiging dahilan? Kaya nagiging kasalanan yung mga bagay na pinagpapaguran ng isang tao. Kapag sinasabi niya ganito, grabe, pinagpaguran mo to. Grabe, dahil sa akin, kaya mataas ang sahod ko ngayon. Dahil sa akin, kung bakit malakas ang business, dahil magaling ako mag-isip, magaling ang aking business proposal, kaya ako natanggap sa trabaho na ito, kaya ako nasusustain ang businesses. That's wrong. Hindi dahil sa'yo. Ito ay kalooban ng Diyos. Kaya pinagpapala sa business, kaya pinagpapala sa iyong trabaho, at kaya mo na-enjoy ang trabaho, hindi dahil yan primarily because of us, but because of who God is. Hindi mo ba? And yet, look at this world right now. Kung wala kang kotse, kung wala kang ganito, outcast ka. Wala kang kwentang nilalan. Kasi pinapakita nila, akala nila, ito ang Diyos. Ito ang mga mangyarihan. Yan po katindi ang kasalanan ng tao. Ganyan katindi si Satanas. Si Satanas po, binabago niya yung lahat ng mabubuting bagay na hinihiling ng Diyos. Dinidestroy ni Satanas. Di ba? Isipin nyo, ano yung mga bagay na distorted na sa atin ngayon? Pera. Ibinigay ng Diyos yan eh. Pero ginagawa ni Satanas, sige lang, magpakapagod ka, gawin mong Diyos ang pera. Ano masama sa pera? Ang pagmamahal sa pera. Ang ganun din sa kalakasan na meron ka. Baka iniisip mo dahil sa akin, ako ay malakas ngayon. Ako ay, iniinom ako, ganito ginagawa ko sa buhay ko. Mga kapatid, hindi ko sinasabi masama mag-supplement na, pero masyado ka na nag-rely doon at hindi na sa katotohanan ng Diyos na siya nagpapalaghan ka lahat ng bagay, dapat maging maningan ka doon. Yun na sinasabi ni Solomon dito, hindi masama i-enjoy ang mga temporal things. Bakit? Pinipili ng Diyos. As long as you understand na ito ay kaloob ng Diyos at hindi yung galing sa iyo primarily. No? Nandiyan natin maunawaan. Life begins in understanding and being grateful of temporal things that you have. Tandaan
niyo po kung ano ang nabibigay ng Diyos sa inyo ngayon? Ano po binigay niyo? Ang nagiging dahilan kung bakit hindi na nagiging masaya sa ibinibigay ng Diyos, you are always comparing your situation right now to the other people. Tama? Bakit kasi sinabi niyo yung kapit-bahay ko lang ng video niyo? Ang liit lang sa akin eh. Hindi ko rin sila mabagabagsak, hindi ko sila makapagulong kapag natutulog sila. Kasi hindi ka lang video ko nga sa bahay eh. Ba't medyo malaki? Bakit kaya sila ganito? Bakit sila kami ganito lang? Ito kaya lang natin sila ganito. Mali ang ganong klaseng isipan sa ibinibigay sa atin ng Diyos. May ibinigay ang Diyos ang dapat mong isipan. Maraming salamat ng Diyos. Sa bagay ng Diyos. Mga temporary na bagay na ito ay pinagkakaloob ko sa akin bilang isang tao. That's how we view temporal things. Yan po yung pakalawa. Sabi ko po sa inyo, ano po ito? 20 points. 20. Sa pakalawa pa lang tayo. Joke lang po. Ang atlo, ito na po ako magtatapos. Ito po ang pinaka-importante. Although importante ito ng dalawa. Pero ito dapat natin mamagawa. And I believe si Tita Sonia, yung kanyang napako sa kanyang buhay. Life begins in knowing God. Ang buhay ay nagsasisimula kapag makilala mo ang Diyos. Ano yung sinabi dito sa Ecclesiastes chapter 3, verse 3. Ecclesiastes chapter 12 pala, verse 13. Medyo tumalo na ako sa pinakamalayo. Ito yung conclusion ni Solomon sa kanyang sulat. Ito yung sinabi doon ni Solomon. Conclusion niya sa kanyang sulat. Ecclesiastes o Pamamaraan chapter 12, verse 13, yung sinabi. Sa kabila ng lahat ng ito, lahat ng naranasan niya bilang siya ay haring matanda na. Isa lamang aking masasabi. Ngayon po, kung kaya sinabi ko sa inyo, natakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, ito sa verse 14. Lahat ng gawin natin ay man o din, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. You see mga kapatid, Solomon had everything in his life, riches, wisdom, name it, wives, yan nga siya tumbang. Kasi dati inasawa hindi yung mga hindi dapat nilakalagin. Ang marami na yung pinagiging sa kanya sa pagkakasalan. Solomon had everything. Pero ang pinaka-uling sulat niya sa Ecclesiastes, ang sabi, ito ang layunin ng isang tao. Takot ka. What does it mean by fear? Takot ka kasi may nagawa ka kasalanan. No. Ang ibig sabihin ng fear ko dito, respect. Respect God. View Him, tingnan mo siya ng banal na Diyos na namumuhi sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Hindi siya natutuwa sa pagpapatuloy na paggawa ng kasalanan. And I believe, yung mga mananampalataya, tayo bilang mga tao ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon na maunawaan natin kung kanino tayo matatakot. Ano ang ating kakalagayan kung ikinalala natin ng Diyos. Ipinakita nito sa katotohanan ni Yesu Cristo. Si Yesu Cristo, nabuhay, binilibing, namatay, binilibing at muling nabuhay, yun ang magpapakita. Life begins of knowing God. Paano mo maunawaan ng Diyos? Tumingin ka sa katotohanan ni Jesus sa ginawa niya sa cross ng Calvary. You may have everything in this life, but without knowing Christ Jesus as your Lord and personal Savior. Ito yung sinabi dun sa verse 14. Ang sabi sa verse 14, lahat ng gawin natin ay man unihin, mabuti o masama. Dahil po ito, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Ibig sabihin, no one will escape sa paghuhukom ng Diyos. Sino ang makakaharap sa Diyos na banal na ito? Alam niyo po kung sino lang? Yung mga tao na nagpalataya at nagsisi sa kanilang mga kasalanan at kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sinasabi ko na sa salita ng Diyos, ikaw ay magsisi, repent of your sin, turn from your sin, at kilalanin mo manampalataya kay Jesus.
Two conclusions po bago matapos. Pinipig sinabi ni Paul dito. Napakaganda si Apostle Pablo bago po matapos sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Sabi po ni Apostle Paul, 12 to 13, alam ko kung paano maging kabos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Hindi sinabi ni Paul, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang sinabi ni Apostle Paul doon, all already experience a lot of things. Gutom, hirap, anything, anything. Anong sinabi ni Pablo dito? I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi po yun kapag nag-gym ka. Kapag nag-gym ka, I can do all things through Christ. Kapag tumatakbo ka, nag-exercise ka, hindi po gano'n ang sinasabi ni Paul. Ang sinasabi, ang konteksto, while we are suffering, nakakaranas ka ng paghihirap, you can do it, we can do it. Why? Hindi dahil sa lakas mo, kundi sa lakas na meron tayo kay Kristo. Yan ang sekreto ng buhay. Do you want to succeed in this life sa kahirapan ng mundo ito? Put your faith in Christ. Mananampalataya kay Kristo. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At tingnan yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10. Dito na po matatapos para po makakarin natin. Kaya na po ba yun? John chapter 10 verse 10. Tingnan yung sinabi ni Jesus Christ dito. Sabi niya, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Si Jesus Christ po ito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana Diyos. That's Jesus Christ. And of course, hindi natin tinuturo dito na kapag nakilala mo si Kristo, yayapang ka kasi masagana Diyos. No. Sabi dito ni Yesu Kristo, if you know Christ, yung buhay mo is what? Bountiful, spiritually wide. Dahil kay Kristo, your life is contented. Sapat si Kristo. Dahil meron kang dahil kailangan mo si Kristo, nakaranas man ng suffering ng paghihirap. Life is good because of Christ. Life is better. Despite of these sufferings and pain that I'm experiencing right now, life is good because Christ gave it abundantly for His people. So mga kapatid, mga kaibigan, mga classmates ba, or mga long-time friends, kung gusto natin maunawaan ang tatlong buhay, ulitin ko lang po. Kung gusto natin maunawaan kung paano magsisimula ang ating buhay, we have to understand again three things. Life begins in understanding the vanity of temporal things. Life begins in being grateful to the temporal things. And life begins in knowing God. I wanted to ask you this. Do you have that kind of mindset? Meron ka bang kaisipan kayo? Kung meron kang ganyan kaisipan kayo, you're blessed. Pero kung hindi mo pa rin alam kung bakit ka nabubuhay ngayon, I encourage you to read the Word of God. You will find life here because this is the very words of God. Let's all pray. Lord, we thank you because we know na ikaw ay Diyos, na ikaw nagsusustain ng lahat ng bagay. I thank you, Lord, for the life of this Sonia. We see it, Panginoon, sa buhay ni Nanay Sonia, yung kanyang buhay. Kung simulang nakilala niya sa Jesus, ibinigay niya po sa pagliligtas. Yes, Panginoon, kami po ay may pagkukulang, kami po ay may pagkakasala, may pagkakataon kami po ay nakatalo ng aming mga sarili kasalanan. Pero Panginoon, maraming salamat dahil sa inyong kabutihan ay pinahintulutan po kami mga pagliligtas sa inyo. Lord, we thank you because your word is enough for us to understand. In order for us to understand kung paano nagsimula ang buhay, ito po ay nagsisimula sa inyo at sa inyo.
Maraming pong salamat kayo po. Samahan niyo po kami sa mga susunod na program na namin gagawin dito sa Karawan ng Panginoon. Thank you, Lord. We love you.